Okay, so bago tayo magpasimula, tayo manalangin sa Diyos. Lord, pagpalain mo yung gabing ito. Pagpalain mo yung mga salita mo na dadalhin natin. Pagpalain mo ang YouTube, ang Facebook, ang internet, ang himpapawid. Palawakin mo, Lord, yung ating pangaral. Maabot natin yung mga tao sa pamagitan ng iyong mga salita. Yung 240 na bansa, maabot natin, Lord. Ini ko ang malaking pagkilos ng Banal na Espiritu sa mensahe ng Diyos. Hingin namin ang tulong, himala, kababalaghan ng Banal na Espiritu. May pangalan namin ng magandang balita tungkol kay ito mula sa Pilipinas hanggang sa 240 na bansa. Yan ang desire ng puso namin, Panginoon. Pagpalain mo yung gabing ito, hingin namin ang karunungan mo. Sa ngalan po ni Jesus. Amen. Amen. So, ang mensahe natin ngayon matatagpuan natin sa Unang Hari, chapter 3, verse 3 hanggang 14. Unang Hari, chapter 3, verse 3 hanggang verse 14. Sunod-sunod na verse po yan. Sabi sa verse 3, mahal ni Solomon si Yahweh. Sunod niya ang mga tagubili ng kanyang ama si David. Amen. Ano bang tagubili ni David kay Solomon? Mahalin mo ang Diyos. Sundin mo yung kanyang mga utos at batas. Yan ang bilin sa kanya ni David bago mamatay si David. Mahalin mo ang Diyos, sundin mo ang kanyang utos at mga tuntunin. Yan ang pinakamahalagang bilin sa kanya ng Haring David bago mamatay. Sabi diyan, mahal ni Solomon si Yahweh, sinunod niya ang mga tagubili ng kanyang ama si David, subalit nag-alay din siya ng mga handog na sinusunog ng insenso sa mga altar sa burol. Amen. Mahalaga yung paghandog. Yung ikapuhandog din. Mahirap maghandog kung wala kang pagmamahal sa Diyos. Amen? Mahirap maghandog kung wala kang pagmamahal sa Diyos. Mahirap bitiwan ang pera kapag mahal mo ang pera. Amen. Minsan pumunta si Solomon sa Gibeon upang maghandog, sapagkat iyon ang pinakatanyag na sagradong burol. Nag-alay siya roon ng mga daang-daang handog na sinusunog. Sa verse 5, kinagabihan, samantalang siya na roon pa sa Gibeon, napakita sa kanya si Yahweh sa pamagitan ng panaginip at tinanong siya. Ito ang tanong sa kanya ng Panginoon. Anong gusto mong ibigay ko sa iyo? Sabihin mo, wika sa kanya ng Panginoon. Amin pa ba? Tinanong siya ng Lord, anong gusto mong ibibigay ko sa iyo? Sabihin mo, wika sa kanya. Amen. Yan ang magandang tanong ng Panginoon. Sumagot si Solomon, kinahabagan ninyo at tunay na minahal ang aking ama si David dahil naging tapat at naging matuwid siya sa inyo at naging malinis ang kanyang puso. Amen. Yun yung karakter ni David. Yung habag ng Diyos sa kanya, tunay na minahal siya ng Diyos dahil sa naging tapat at naging matuwid siya sa inyo at naging malinis ang kanyang puso. Naging tapat si David sa Diyos. Naging malinis ang kanyang puso. At ipinagpatuloy ninyo ang inyong matapat na pagmamahal sa Kanya nang bigyan ninyo siya ng isang anak na ngayon nakaupo sa Kanyang trono. Sabi pa ni Solomon, Yahweh aking Diyos, ginawa mo akong hari bilang kahalili ng aking ama si David, kahit ako'y bata pa at walang karanasan. Bata pa at walang karanasan. Amen? Dahil kay David, ginawa siyang hari ng Diyos. Ngayon, nasa kalagitnaan ako ng inyong bayang pinili. Nandun sa gitna ng bayang pinili ng Diyos. Bayang hindi mabilang sa dami. Kasi pinadami na sila nung panahon na yun. Bigyan niyo ako ng karunungang kailangan ko sa pamamahala. Yun yung kanyang hiningi sa Diyos. Nung tanungin siya, kung ano yung nais mo, yan yung kanyang kahilingan sa Panginoon. Anong gusto mong
ibigay ko sa iyo, sabi ng Panginoon. Ito yung kanyang kahilingan. Bigyan niyo ako ng karunungan sa kailangan ko sa pamamahala. At kakayanan kumilala sa mabuti, sa masama. Amen? Karunungan, kailangan niya sa pamamahala. Compassion. Kasi napakalaking bayan ng kanyang pamahalaan. Compassion na kailangan niya. At kakayanan kumilala sa mabuti, sa masama. Kailangan alam ng isang leader kung ano yung mabuti, alam niya kung ano yung masama. Ang mabuti sa Diyos, ang masama sa Diablo. Amen. Napakaganda ng kanyang kahilingan sa Panginoon. Karunungan sa pamamahala na kailangan niya. Kailangan ng karunungan sa pamamahala, compassion. Kasi ang pamunuan niya, napakadaming tao. At karunungan sa mabuti at masama. Kailangan alam natin kung ano yung mabuti, alam din natin kung ano yung masama, tulad ni Solomon. Amen. Napakagandang motibo ni Solomon. Una, mahal niya ang Panginoon. Amen. Minahal niya ang Diyos. Kasi sinunod niya ang bilin ng kanyang amang si David. Na mahalin ang Diyos, sundin ang utos ng Diyos, sundin ang tuntunin ng Panginoon para iingatan siya ng Panginoon. Yun ang pinakabilin sa kanya ni David. Amen. At sinunod naman niya ito. Sapagkat sino bang may kakayanang maghari sa napakalaking bayang ito? Amen. Amen po ba? Sapagkat sino ba ang may kakayanang maghari sa napakalaking bayang ito? Kailangan dyan yung karunungan, kailangan yung kilala mo yung mabuti at masama. Kasi mamamahala ka. Kailangan mo rin yung pasensya. Kailangan mo rin yung malawak na pangunawa. Kailangan mo yung pagmamahal sa taong bayan. Yan ang puso dapat ng isang leader. Amen? Kaya, nung ako yung mag-umpisang maglingkod sa Lord, hiningi ko na rin to. Bagay yung karunungan sa pamahala. Kaya na makilala mabuti at masama. At yung malawak na pangunawa, pasensya. Kasi alam natin kapag malupit ang hari, patay ng patayon. Walang pasensya eh. Sabi diyan sa verse 10, dahil dito, ang hiniling mo, ang hiniling ni Solomon, nalugod sa kanya ang Diyos. Karunungan sa pamahala na kailangan niya, kaya na makilala ang mabuti at masama. Dahil ito, ang hiniling ni Solomon, nalugod sa kanya si Yahweh. Nalugod sa kanya ang Diyos. Nagustuhan ng Diyos yung kanyang kahilingan. Amen? Sinabi sa kanya ng Diyos, hindi ka humiling para sa iyong sarili. Hindi siya naging makasarili. Hindi siya humiling para sa kanyang sarili. Ang hiningi niya, karunungan sa pamahala. At kakayang makilala ang mabuti at masama. Yun yung kanyang napakagandang motibo. Amen. Hindi siya humiling para sa kanyang sarili. Ikaw kaya kung tanungin ka ng Diyos, anong gusto mo? Kung tayo kaya sabihin ng Diyos, sabihin mo kung ano yung gusto mong hilingin sa akin at ibibigay ko sa iyo. Baka sabihin natin, gusto ko na napakaraming pera. Sigurado yon. Pero wala yung sa isip ni Solomon kasi maganda yung kanyang isip. Mahal niya ang Panginoon. Gusto niya maglingkod sa Diyos ng totoo. Gusto niya maglingkod sa bayan Israel ng totoo. Totoo yung kanyang puso. Yung kanyang kumpasyon. Amen? Dahil hindi ka humiling para sa iyong sarili ng mahabang buhay, hindi niya hiniling yung mahabang buhay. O kayamanan. Hindi niya hingi yung kayamanan. O kamatayan ng iyong makaaway. Hindi yan hiningi yun. Kundi ang hiniling mo, mo'y karunungang kumilala ng mabuti at masama. Yun yung kanyang hiniling. Kaya yun ay kinalugdan ng Diyos. Natuwaan Diyos sa kanyang kahilingan. Hindi siya makasarili. Hindi niya hingi yung
mahabang buhay, hindi niya hiningi yung kayamanan, hindi niya hiningi na mamatay ang kanyang mga kaaway. Kundi ang hiniling mo'y karunungan kumilala sa mabuti at masama. Sa 12, ibigay ko sa iyo ang mga hinihingi mo. Sabi na, kasi nalugod ang Panginoon eh. Ibigyan kita ng karunungan walang kapantay. Karunungan walang katulad. Maging sa mga nauna o maging sumunod sa iyo. Maging yung mga unang hari o sumunod sa Kanya. Walang kapantay na karunungan ay ibigay sa Kanya ng Panginoon. Ibigay ko rin sa iyo ang mga bagay na hindi mo hiningi. Ano yon? Kayamanan, karangalan. Hindi niya hiningi yon. Pero ibinigay sa Kanya ng Diyos ang kayamanan at karangalan. Alam mo, kapag isang leader ka, malaking pasanin. Malaking gastusin. Hindi madaling mamahala. Hindi madaling maging pinuno. Lalo't may kompasyon ka. Ikaw ang magdadala ng lahat. Amen. Binigyan siya ng kayamanan at karangalan. Hindi mapapantayan ng sinumang sa buong buhay niya. Walang kapantay. Kayamanan at karangalan. Na hindi mapapantayan ng sinumang hari sa buong buhay mo. At sabi naman yung pangako na sa 14, hindi lang kayamanan, karangalan, at kung mamuhay ka nang ayon sa kalooban ko, kung susundin mo ang aking mga batas at utos, tulad ng ginawa ng iyong ama si David, pagkalooban kita ng mahabang buhay. Hindi niya hiningi yung mahabang buhay, pero binigay pa rin ng Lord. Binigay ng Lord yung kayamanan, hindi niya hiningi yung karangalan. Di ba ngayon, iniisip ng mga tao, karangalan lagi? Papuri lagi. Baga hindi pumasok sa isip ni Solomon yun. Yung kayamanan, karangalan, mahabang buhay. Pero bonus lang yun ng Panginoon sa kanya. Idinagdag lang ng Panginoon sa kanya. Walang pinagkaiba doon sa Matthew 6, chapter 6, verse 31, 32, 33. Naunahin mo ang kaharian, mamuhay sa kalooban ko, lahat ng bagay idadagdag ko sa iyo. Pinansyal, pagkain, inumin, at damit. Amen. Dinadagdag lang ito ng Panginoon, yung prosperity, yung kasaganaan. Kasaganaan yun eh. Pagkain, inumin, at damit, kasaganaan yun. Amin po ba? Basta't unahin mo lang ang kaharian ng Panginoon at unahin mong mamuhay sa kalooban niya. Hindi sinabi na unahin mo yung gusto mo at ibibigay sa iyo ng Lord yung gusto mo. Amen. Makikita natin na pagdating sa Panginoon, pag humingi sa Lord, napakagandang motibo dapat yung ating ipakita sa harapan ng Diyos. Hindi yung pangsarili, kundi yung kapakanan ng maraming tao. Yung compassion. Hindi mo rin si Solomon mapalalangin, hindi si Solomon. Tingnan natin yung magandang motibo ng Solomon sa umpisa. Huwag na yung kanyang nakaraan. Yung magandang motibo niya. Amen. Yung umpisa niya. Yung kanyang motibo. Yung compassion sa bayang Israel, sa mga kaluluwa ng tao. Yung pagmamahal sa bayan ng Diyos. Yun yung kanyang motibo. Amen. Kaya nalugod sa kanya ang Panginoon. At dinagdagan siya ng kayamanan at karangalan. Bonus lang yun at mahabang buhay. Napaganda. Kasi ang sabi ng Biblia, alam naman ng Diyos yung kailangan natin eh. Kahit di natin sabihin sa Kanya. Kasi siya din ang nagbigay ng motibo sa ating puso. Binibigyan niya tayo ng magandang motibo sa ating mga puso. Amin ba? Lahat lang hinihingi natin, motibo yan na binibigay na nun sa ating mga puso. Sabi nga, alam ng inyong Ama sa langit na kailangan nyo. Yung alin? Yung pagkain, yung inumin at damit. Alam ng Diyos yun. Amen. Kaya,
mahalaga na sa buhay natin, magkaroon tayo ng magandang motibo sa Panginoon. Kasi mga leader tayo. Kaya lagi ko sinasabi na, kung ano yung ginagawa namin sa inyo, yung pagmamahal namin sa inyo, yung pag-aalaga namin sa inyo, pagpapalakas namin sa inyo, palakasin nyo rin yung mga tao sa baba nyo. Pangalagaan nyo rin sila. Magkaroon din kayo ng compassion. Sa bawat pamilya, tanungin nyo lagi kung kumusta pamilya nila. Tanungin nyo lagi kung ipag-pray nyo lagi sila. Amen. Mahalaga na tinatanong natin yung bawat pamilya. Ano ba yung kalagayan? Mahalaga na pinag-pray natin sila. Dapat bukas ang ating mata, bukas ang ating isip sa mga bagay na ito. Para makita nila yung pagpapahalaga natin sa kanila. Kaya dahil ako bakit pinapalakas namin kayo. Para palakasin nyo rin sa baba ninyo. Amen? Yan ang pinakarason. Hindi madaling magpalakas. Kailangan mo mag-pray na mag-pray na mag-pray. Kailangan mo mag-ayuno na mag-ayuno. Para ikaw mismo palakasin at palakasin din yung mga tao. Amen? Palakasin kayo. Amen? Kanina nga, nag-ayuno ako. Gutom na gutom ako. Naramdaman ko yung parang hirap ako huminga. Sa pagkagutom. Hindi madali mag-ayuno. Amen? Kasi noon pa man talaga, ganun talaga yung puso ko. Yung nagpasting ako, 3 beses ako magpasting ng 40 days. Yung dahil sa kompasyon ko sa kaluluwa ng tao. 3 beses. 40 days na pagpapasting. Yun ang unang-una kong kahilingan sa Lord, karunungan sa pamahala. At kakayanan makakilala ang mabuti at masama. Kaya alam mo kung ano yung mabuti, alam mo rin kung ano yung masama. Hindi yung tingin mo sa mabuti, tingin mo sa masama, parehas lang. May pinagkaiba yun. Ang mabuti sa Diyos, ang masama sa diablo. Amen. May pinagkaiba yung dalawang yun. Kaya dapat, bilang mga leader ng Panginoon, magkaroon tayo ng matinding compassion sa kaluluwa. Sa mga taong walang pastol, sa mga taong ligaw ng landas. Sa mga may sakit, magkaroon tayo ng compassion. Sa mga ginapos ng demonyo, magkaroon tayo ng compassion. Sa loob ng simbahan, magkaroon tayo ng compassion. Tulad ng ginagawa namin pagpapalakas sa inyo, pangangalaga sa inyo. Lagi kayong pinapakain ng salita ng Diyos. Tuwing Merkulis, mentoring. Tuwing Bernes, pen fasting. Tuwing Linggo. Amen. Sa isang linggo, 3 beses tayo kumain ng salita ng Diyos. Hindi lang salita ng Diyos, di ba maging physical, kumakain tayo. Yan ang modelo na dapat niyong makita. Yung pangalaga sa inyo. Na dapat niyong sundan. May halimbawa kayo eh. Tulad ni David. Naging halimbawa ni Solomon. Sundin mo ang Panginoon, mahalin mo ang Panginoon. Sundin mo ang kanyang utos at batas at tuntunin. Ito rin yung kinopya ni Haring Isikayas. Ito rin yung kinopya ni Haring Uzias ng Israel. Kaya sila naging kalugod-lugod. Sabi nga, naglingkod sila ng buong puso sa Panginoon. Buong kaluluwa at buong kalakasan sa Panginoon. May mga tao naman talaga na madaling sumunod sa tamang halimbawa. Pero may mga hari naman na talagang napakasutil. Alam nila yung utos, hindi na sinunod. Maging sa panahon natin ngayon, mayroong mga tao alam nila ang utos, nasa simbahan na, pero iba pa rin ang kanilang ginagawa. Kasamaan pa rin ang kanilang ginagawa. Lumilihis pa rin sila sa katotohanan. Alam niyo, pagdating ng taksang panahon, kaparusahan ang kanilang maranasan. Ngayon, nabubuhay ka, ikaw na sunod. Pagdating ng ending ng buhay, hindi ikaw masunod, kundi ang Panginoon na masunod. Kasi pag nabubuhay ka talaga sa Panginoon, susundin mo kanyang kalooban. Pag nabubuhay ka naman sa salibutan, susundin mo ang salibutan. May Diyos din ang salibutan, ito sa Diablo, Satanas. Diyos ang salibutan. At kapahamakan ang kanilang maranasan. Sana mapakinggan mo yan.
Kapag nabubuhay ka sa sanlibutan, sinunod mo ang sanlibutan, kapamakan ang iyong maranasan. Hindi sinabi na mag-aral ka, makalimutan mo si Lord. Hindi masama mag-aral. Mabuti yan para sa'yo. Huwag mo kalimutan ang Diyos. Hindi sinabi ng Diyos, mag-aral ka tapos kalimutan mo siya. Hindi ganun. Dapat marunong ka magbalansi ng iyong buhay. Amen. Huwag mo kalimutan basahin ang salita. Huwag mo kalimutan mag-pray lagi sa Panginoon. Sabi ng Lord, kahit 1 oras man lang, tulungan niyo ako sa panalangin. O kahit kalahating oras. Sumabay tayo sa Panginoon. Kasi alam natin, mahina talaga yung laman, pero ang Espiritu malakas. Amen. Kaya, may halimbawa kayong sinusundan. Tulad ni David, na magandang halimbawa kasi buong tapat siyang naglingkod sa Diyos. Malinis sa kanyang puso. Magapat nagkulang sa Panginoon, alam natin na yung pagsisisi mahalaga. At hindi na tinignan ng Lord yung kanyang kasalanan. Kapag nagpatawad si Lord, hindi na tinitingnan yung kasalanan ng tao. Nabubura na yun sa Panginoon. Mahalaga nagpatuloy sa pagsunod sa Lord. Kaya ang delikado talaga yung tumalikod ka, tapos hindi ka na nakabalik sa Panginoon. Mapapahamak, sigurado ang kaluluwa mo. At doon sa kapamakan, hindi mo na pwedeng ulitin ang buhay. Hindi na pwedeng ulitin yan. Isa lang ang buhay. Isa lang ang buhay natin. Pag nagkasala ka sa Diyos, pwede kang magsisi. Pwede kang bumalik sa Panginoon. Pwede kang magpahugas sa dugo ni Kristo. Pahugasan mo yung isip mo, yung mata mo, yung puso mo, yung kamay mo. Mula ulo ng talampakan. Alam naman tayo na malimit tayo magkukulang, di ba? Malimit tayo magkukulang, magkasala. Hindi na piperfect ang buhay. Pero huwag mo hayaan na magkaugat sa puso mo ang kasalanan. Kasi hahantong talaga yan sa kamatayan. Huwag mo hayaan magkaugat sa puso mo ang kasalanan. Kasi yun talaga ang gusto ng Diablo. Gusto niyang lumabantay sa Diyos. Gusto niyang suwayin natin ang Panginoon. Amen. Dito sa Mateo, chapter 9, verse 37-38. Mateo, chapter 9, verse 37-38. Lagi natin ito na pag-aralan. Kaya sinabi niya sa kanya mga alagad, napakaraming anihin, ngunit kaunti ang mag-ani. Idalangin ninyo sa may-ari ng anihan sa Diyos, magpadala siya ng maraming mag-ani. Mateo, chapter 9, verse 37-38. Sa mga alagad ito sinabi ng Panginoon, napakaraming anihin, ngunit kaunti ang mag-ani. Idalangin ninyo sa may-ari ng anihan, magpadala siya ng mag-ani. Amen? Mahalaga ng prayer. Napaka-importante ng prayer. Kasi ito yung kumpasyon ng Panginoon. Nung napakita niya ng pakaraming tao, nahapag sa kanila, walang direksyon, walang pastol. Manalangin tayo sa may-ari ng anihan na magpadala sila ng maraming mag-ani. Yung mga mag-ani, mga magagawa na mayroong puso sa pag-abot sa mga tao. Puso na magturo ng salita niyo sa mga tao. Puso na mahalaga sa mga tao. Mahalaga yun. Ikompleto natin yung ating prayer. Mga mag-aani na, mga magagawa na mayroong puso na mag-abot sa tao. Magturo ng salita niyo sa tao. Mahalaga sa mga tao. Ikompleto na natin yung prayer natin. Yun ang hilingin natin sa Panginoon. Amen? Mahalaga na sa prayer natin, ay kompleto yung ating panalangin. Kasi, yun yung ibinigay na bahagi sa mga alagad. Ang mga alagad ito, mga mag-aani ito, mayroong kumpasyon. Kasi pangalagaan yung mga tao. Turuan ang mga tao. Amen? Amen ba? Mahalaga yan. Kasi kumpasyon na pa yung mga tao. Mahal niya yung mga tao, lalo na yung mga tao na walang direksyon, may mga sakit, ginapos ng demonyo. Gusto niya makalaya ito. Gusto niya gumaling ito. Amen. Gusto niya maparangalan siya ng mga tao. Maluwalhati siya ng mga tao. Yun ang misyon ni Kristo nung nasa lupa siya. Abutin yung mga tao
turuan ng salita ng Diyos sa mga tao, pangalagaan ng mga tao. Kaya nag-iwan siya ng mga manggagawa na siya mag-alaga sa mga tao. Yung may mga kumpasyon, yung may mga awa sa kaluluwa ng tao. Amin pa ba? Yung umiyak talaga sa kaluluwa ng tao. Yung may habag talaga sa kaluluwa ng tao. Yan ang nais ng Panginoon. Inilalagay ito ng Panginoon sa puso ng kanyang mga tagapag-ani o mga manggagawa. Amen. Amen po ba? Kaya, hinihingi yan sa Panginoon. Dinidesire yan. Ipinapanalangin yan, ipinag-aayuno yan. Halimbawa yung salita ng Diyos sa pinanghawakan natin. Hinihingi mo yung power nito. Ipinag-aayuno mo yan, ipinapanalangin mo na kumilos ang Panginoon doon sa mga salitang pinanghawakan mo. Halimbawa yung awit chapter 9 verse 10. Nananalig sa iyo, Yahweh, ang kumikilala sa iyong pangalan. Pagkat wala pang lumapit sa iyo na iyong tangan. Ipag-aayuno mo yun, ipanalangin mo yun. Acts 16, 25, 26. Hingin mo yung power ng prayer, power ng worship. Panalangin ito, pinag-ayuno ito. Na magkaroon ito, mag-manifest ito sa buhay ng mga tao. Amen. Minsan gumagamit tayo ng word. Hindi naman buong puso yung prayer natin. Hindi naman tayo nag-ayuno. Puro kain na tayo, puro inom, puro tulog. So paano yung power nito? Amen. Walang power. Baga, nagsasalita ka lang, walang anointing. Walang kapangyarihan. Amen. Iba po kasi nagpipray ka ng malalim. Araw at gabi ang prayer mo. Lord, itong salita mo pinanghawakan ko, kumilos ang iyong power, kapangyarihan. Ipanalangin ko ito sa iyo, ipagpapasting ko ito, Panginoon. Amen. Ganun po. Tsaka, doon kumikilos ang Panginoon. Amen. Kaya, yung mga magagawa na may compassion, kasi compassion ng Lord yung mga tao. Amen. Compassion ng Lord yung mga tao. Ang nais na Lord may mag-abot sa mga tao. Ang nais na Panginoon may magtuturo sa mga tao ng kanyang salita. Ang nais ng Panginoon may mag-aalaga sa kanila. Eh yun, ang kanyang motibo na manalangin ng mga manggagawa na may kumpasyon sa kaluluwa ng tao. Kasi ayaw ng Lord na hindi natin naintindihan ang salitang kumpasyon. Dapat naintindihan natin ang salitang kumpasyon. Yung pasyon naman iba. Katapatan sa Diyos, katapatan sa kapwa. Amen. Yun ibig sabihin ng pasyon. Kumpasyon, habag, awa. Amen. Yung pag nakita ka ng kaluluwa, naramdaman mo yung awa, habag. Lalo na yung mga matitigas ang ulo. Alam nila kasalanan yung pagsamba sa Diyos-Diyusan. Patuloy pa rin sila nagpapaakay sa mga Diyos-Diyusan. Alam niyo si Solomon, si Haring Horibaam, si Ahab, hari ng Israel, napahamak, nalimas yung kanilang pamilya dahil sa pagsamba sa mga Diyos-Diyusan. Sinumpa sila ng Panginoon. Itinakwil sila ng Diyos. Amen. Dahil alam nila yung utos ng Diyos, ginawa pa rin lang tumalikod sa Panginoon. Kaya, sa galit ang Diyos, sinumpa sila. Sinumpa yung kanilang lahi. Yung mamatay sa bukid, kakainin ng buhitre. Yung mamatay sa patag, kakainin ng aso. Amen? Nangyari yun sa kanila. Pumahal sila ng Panginoon. Kaya nga pinili sila para maging hari. At napakarami pang mga hari ang tumalikod sa Diyos. Pag binabasa mo yung mga hari, mga hukom, talaga napakalupit nila. Napakasama nila. Dito ulitin natin yung Mateo 21, verse 15, verse 17. Pagkakain nila, tinanong ni Jesus si Simon Pedro, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Iniibig mo ba ako nang higit sa mga ito? Ibig sabihin nang higit sa kanyang mga kasama? Kasi kung ang pag-ibig mo, higit sa tao, hindi ka karapat-dapat sa Panginoon. Amen. Dapat higit ang pag-ibig mo sa Diyos kaysa sa tao. Amen. Naintindihan ba natin mga kapatid? Maging sa pamilya natin, kahit pamilya natin, higit dapat ang pag-ibig natin sa Diyos.
Alam na po natin yan. Hindi na natin kailangan elaborate. Buhay natin, lakas natin, siya nagbigay. Amen. Opo, Panginoon, sagot ni Pedro. Alam ninyong, mahal ko kayo. Tugon niya. Sinabi sa ni Jesus, kung gayon, pakainin mo aking mga batang tupa. Ito yung mga bagong manampalataya na pakainin. Pakainin ang salita ng Diyos. Alagaan. Muli siyang tinanong ni Jesus, Simon, anak ni Juan, iniibig mo ba ako? Sumagot si Simon, Pedro, opo, Panginoon, alam ninyong mahal ko kayo. Wala namang naitatago sa akin patungkol sa iyo. Sinabi ni Jesus, alagaan mo aking mga tupa. Kaya mahalaga na makita natin yung kahalagahan ng salitang ito bilang mga leader. Pagpapakain sa mga batang tupa, pangalaga sa mga tupa. Kasi yun yung kumpasyon talaga ng Panginoon. Hindi niya iniwan yung kanyang mga tupa na walang mga alaga. At patuloy siya tumatawag ng mga tao, mayroong kumpasyon. Ang kumpasyon, nilalagay na Lord sa kanyang mga hinirang, mga tinawag. Para mag-abot sa mga tao, magturo ng salita ng Diyos sa mga tao, mangalaga sa mga tao. Pangalagaan mo aking mga tupa. Kaya pangalagaan natin yung bawat pamilya. Mahalaga na tinatanong natin, kumusta bang pamilya? Ipag-pray natin yung bawat pamilya. Amen? Bilang mga leader, mahalaga na makita natin yung salitang compassion. Inuulit-ulit ko ito para maramdaman natin ang salitang compassion. Kahit saan may kaluluwa, di ba? Kahit saan ka pumunta may kaluluwa. Hindi mo pwede sabihin na walang kaluluwa doon sa pinupuntahan mo. Kahit saan ka tumingin, may kaluluwa. Ang kailangan mo lang mag-aral kung paano mag-share ng salvation, paano mag-share ng panampalataya, kung paano mag-share ng pagsunod sa Panginoon. Amin ba ba? Kaya nga nire-review natin yung ating mga manual. Para alam natin kung paano ituturo. Pangatlong ulit na tinanong siya ni Jesus, Simon, anak ni Juan, mahal mo ba talaga ako? Nalungkot na si Pedro sapagkat 3 beses siyang tinanong ni Jesus kung mahal mo ba ako. Amen. Kasi pang 3 tanong na sa kanya ng Panginoon. Amen? Amen ba? Bilang mga leader, lagi tayong maging ready. Sa oras, on time sa oras. At sayang yung mga paalala natin na hindi naabot ng iba. Amen. Paghandaan natin itong araw na ito, gabing ito. Amen. Amen po ba? Mahalaga na ang oras natin, paghandaan natin. Amen. Kasi mga leader tayo, ano ituturo natin magandang halimbawa sa mga tao? Amen. Yung magandang halimbawa, tayo yun. Amen. Tayo yung halimbawa na pa yun, kumbaga, tayo ang asin ng salimutan. Ano bang purpose ng asin? Pampalasa, pangpatay ng bakterya. Yan ang purpose ng asin, literal na asin. Ay tayo, spiritual na asin. Tayo yung panlasa ng mga tao. At kung wala ng lasa yan, tinatapon lang, tinatapak-tapakan yan. Iniinsulto ng mga tao pag wala ng lasa. Tayo din ang ilaw ng Panginoon. Ang ilaw daw hindi nilagay sa ilalim ng takalan, kundi nilagay sa taas para matanglawan ang buong bahay. Para makita nila yung mabuting gawa natin, para luwalhatiin yung Ama na sa langit. Amen? Tayo yung asin at ilaw ng sanlibutan ito. Tayo ang modelo ng Panginoon. Sa atin makita yung presensya ng Diyos. Sa atin makita yung buhay ni Kristo nung narito sa lupa. Makikita yan sa ating buhay. Amin ba? Nakikita dapat sa buhay natin yung paging asin at paging ilaw.
Paging halimbawa ng mabuti. Sumagot siya, Panginoon, alam ninyo ang lahat ng bagay. Alam ninyong mahal na mahal ko kayo. Kasi hindi ka pwedeng maglingkod sa Lord kung hindi mo siya mahal. Amen. Hindi ka pwedeng maging tagapangaral kung hindi mo mahal ang Panginoon. Kasi hindi mo siya masusunod. Kung wala kang pag-ibig sa Lord, hindi mo siya masunod. Ang pag-ibig natin sa Diyos ang mag-uudyok para sundin natin ang Panginoon. Sundin ang kanyang mga utos. Pakainin mo ang aking mga tupa. Kasi ang mga tupa na yan, yung mga batang tupa, pangalaga sa mga tupa, pakainin ang mga tupa. Kumpasyon ng Lord yan. Pang-leader talaga ito. Hindi pang kongregasyon. Amen. Ito'y pang-leader na mensahe. Kaya itinuturo ko ito sa inyo. Kasi kahit saan tayo pumunta, may kaluluwa. Hindi natin sabihin na walang kaluluwa sa pinupuntahan natin. Magkaroon tayo ng pagmamahal sa kaluluwa ng tao. Sa mga taong walang direksyon, sa mga taong ligaw ang landas, sa may mga sakit, sa mga ginapos ng demonyo, magkaroon tayo ng kumpasyon. Sa loob ng simbahan, sa mga pinangalagaan natin, magkaroon tayo ng kumpasyon. Amen. May modelo tayong sinusundan. Kung paano namin kayo inalagaan, pinapalakas, ganun din yung gagawin nyo. Susundan nyo lang. Amen. Tulad ni David, naging halimbawa ni Solomon. Naging halimbawa sa ni Hezekias, naging halimbawa sa ni Haring Uzias. Kung ano yung buhay ni David, sinundan nila. Amen. Paano bang buhay ni David? Malinis ang puso. Naging tapat sa Diyos. Buong pusong naglingkod sa Diyos. Buong kaluluwang naglingkod sa Diyos. Buong lakas na naglingkod sa Diyos. Mayroon pala mga tao na gano'n ang ginawa noong unang panahon. Maging sa panahon natin, mayroon din mga taong gano'n. Amen. Kaya tayo nga, isa sa damdamin isipan, di ba? Kasi ang isipan damdamin yan, kaisipan ng Lord, damdamin ng Lord yun, na ibinigay sa simbahan. Yung isipan ng mga tao, naging isipan ng Lord. Yung damdamin ng Panginoon, naging damdamin ng mga tao. Mabasa natin sa Acts chapter 4, verse 32, hanggang 37. Amin po ba? Hindi yung kaisipan ng tao, kundi kaisipan yung damdamin yun ng Panginoon, hindi yung damdamin ng tao. Inilagay lang niya sa isip ng tao, inilagay lang sa damdamin ng tao para pag-isahin sila. Kaya nga tayo magkaisa, magkasama, magkatuwang, dapat maging kumpasyon natin ito. Amen. Hindi yung salita lang. Amen. Dapat maging buhay talaga natin ito. Kasi hindi madali maging leader. Ang leader ang nagbabalikat ng lahat. Pag kulang, siya ang nagpupuno ng lahat. Amen. Amen po ba? Hindi madali maging leader. Hindi madali maging pastor. Amen. Kaya, kailangan natin maintindihan ang buhay ng leader. Masundan ang puso ng leader. Amen. Kasi pag hindi natin masundan yun, mahirapan ang leader. Kaya, hindi natin may tuturo ang isang bagay, kundi natin pinamumuhay. Dapat ipinamumuhay natin ang isang bagay para maituro natin siya na may katapatan sa Panginoon. Amen. Kasi pag hindi natin ipinamumuhay ang isang bagay na utos ng Panginoon, gawain sa simbahan, hindi natin kayang ituro yun. Maituturo lang natin yung isang bagay na yun na mahalaga sa Panginoon kung ipinamumuhay natin. Una, pakainin ang batang tupa. Pangalawa, pangalagaan ng mga tupa. Pangatlo, pakainin ng mga tupa. Kahit ang mga matitigas sa tupa, pakainin pa rin.
o matatandang tupa na. Kasi yun pa rin yung compassion na Lord. Kahit matanda na yan, pag hindi mo pinakain ng salita ng Diyos, maaaring maligaw pa yan. Sa dami ng mga turo ngayon, iba-ibang turo. Amin mo ba? Kailangan nandun talaga yung pagbabantay sa kawan ng Panginoon. Pangalaga sa kawan ng Panginoon. Pagpapalakas sa kawan ng Diyos. Amin mo ba? Kaya mahalaga na mabantayan talaga. Laging mapaalalahanan. Laging mapalakas. Amin mo ba? Kasi pag nagkulang ang isang leader, problema yon. Kaya kapag nagkulang ka ng isang leader, magkaroon ng problema ang mga tao. Kaya, ikaw, nagsasawa ka ba sa Panginoon? Si Peter, 3 beses inulit, kung mahal mo ba ako? Iniibig mo ba ako? Huwag tayong magsawa na ulit-ulitin kasi itong bagay na ito mahalaga para sa atin. Kaya tinatanong tayo, may compassion ba talaga kayo sa kaluluwa? May compassion ba talaga sa mga tupa? Mahal niyo ba talaga ako? Kapag mahal mo ang Panginoon, mamahalin mo rin yung mga tupa. Pag wala kang pagmamahal sa Lord, hindi mo kaya mahalin yan, yung mga tupa. Amin mo ba? Kaya nagagawa lang natin na mahalin ang tupa kasi una, mahal natin ang Panginoon. Amen. Doon dadaloy ang tunay na pagmamahal. Doon dadaloy ang tunay na kompasyon kasi ang pagmamahal galing sa Panginoon. Yung kompasyon galing sa Panginoon. Amin mo ba? Yung tunay na pangalaga galing sa Panginoon. 1 Peter chapter 5, verse 2, verse 4. 1 Peter, unang Pedro, chapter 5, verse 2, verse 4. Sunod-sunod ang verse. Pangalagaan niyo ang kawan ng Diyos. Para ito sa mga leader. Yung pangalaga nito. Pangalagaan niyo ang kawan ng Diyos. Unang Pedro, chapter 5, verse 2, verse 4. Sunod-sunod na verse. Pangalagaan niyo ang kawan ng Diyos. Yung kawan, ito yung mga tupa. Ipagkatiwala sa inyo. Yung mga ipinagkatiwala sa atin, pangalagaan na po natin. Gawin niyo ito na maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang. Gawin ng maluwag sa loob at hindi napipilitan. Yan ang nais ng Diyos. Yan ang gusto ng Diyos. Una yung pangalaga sa kawan na ipinagkatiwala sa inyo. Kayo ba nangangalaga ng kawan, ng tupa, ng Panginoon, ng mga tao? Kayo ba, nandun ba yung ipinagkatiwala sa inyo ng Panginoon? Amen. Mahalaga yun. Gawin ito ng maluwag sa loob at hindi napipilitan lamang. Yan ang nais ng Diyos. Yan ang gusto ng Diyos. Yung pangalaga, yung mga ipinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Amen. Yan ang nais ng Diyos. Gampanan nyo ito. Ang inyong tungkulin. So yung pagganap sa mga tungkulin mahalaga rin. Yun yung tungkulin na tinanggap natin. Yun yung paalala ni Apostol Pedro. Gampanan niyo ang inyong mga tungkulin, hindi dahil sa binabayaran kayo, kundi dahil sa gusto ninyong maglingkod. Hindi dahil sa bayaran tayo, kundi gusto natin maglingkod sa Panginoon. Una sa Panginoon, pangalawa sa mga tao, sa kawan. Tayo, yun dapat ang tamang motibo natin, sa paglingkod. Hindi dahil sa pera. Hindi dahil sa binabayaran tayo, kaya lang tayo naglilingkod. Bagamat mayroong mga ganong motibo, madami naglilingkod dahil sa pera. Pag wala ng pera, wala na. Ayaw na nila maglingkod sa Panginoon. Kasi doon nasusukat sa pagtataga, sa pagtitiis, ang tunay na lingkod ng Panginoon. Amin mo ba? Doon nakikita yan. Kaya minsan sabi nga, bago nyo gawing lingkod ang isang tao, subukin mo na. Kung talagang tapat sa Diyos, kung talagang handa siya maglingkod, kung tama talaga kanyang motibo. Gampanan niyo ang inyong tungkulin, hindi dahil sa binabayaran kayo, kundi dahil sa gusto ninyong maglingkod. Hindi bilang Panginoon ang inyong nasakupan, kundi maging halimbawa kayo ng kawan. Halimbawa ng kawan. Sa best for at pagparito ng Panginoong Pastol ay tatanggap kayo ng maluwalhating koronang hindi kukupas. Ganon ang gantimpala ng Panginoon sa mga nangangalaga sa kawan. Tapat sa tungkulin. Amin ba?
nangangalaga sa kawan, tapat sa tungkulin, may maluwalhating korona na gantimpala na hindi kukupas. Alam naman po natin yung mga korona sa mundo, di ba, kumukupas. Pero yung korona ang ibigay ng Lord, gantimpala, hindi kumukupas. Napakasarap na ako, koronahan ka ng Lord. Si Lord mismo ang maglalagay ng korona sa iyo. Tapat na lingkod, samahan mo ako sa aking kagalakan. Pumasok ka sa aking kaharian. Naging tapat ka sa maliit, naging tapat ka rin sa malaki. So, masarap na tanggapin yung korona dahil sa paglingkod sa Lord. Dahil sa pagiging tapat sa Diyos. Amen. Kayo mga nangangalaga ng kaluhaan. Diba, sabi naman sa Biblia, sa chapter 2 ng Joel, verse 28-29, maging palalaki at babae na mapuspos na kanyang espiritu ay magpapahayag din ang mensahe ng Panginoon. Maging sa kabataan, lalaki at babae. Amen ba? Walang itinatanggi si Lord. Basta gusto mo maglingkod sa Kanya, ikaw ay mapupuspos ng espiritu ng Diyos. Amen ba? Anin mo natin ang lalaki kung ayaw man lang maglingkod sa Diyos? Amen ba? Kung may babaeng gusto maglingkod sa Diyos, tatanggapin yun ng Panginoon. Alam naman tatanggihan ka ng Lord na nadala mo yung tao sa Kanya. Amen ba? Amen. Kung wala lalaki, paano yan? Iuunor ng Lord ang babae. Amen. Natanggapin ng Panginoon yung babae. Sabi nga, Lord, pag hindi magpuri ang mga tao, batong magpuri. Amen? Gusto nyo ba batong magpuri? Anong kinalaman ng bato? Kung ayaw yung sabi ng mga pariseo, tingnan mo. Nagpupuri ang mga tao, hindi mo mapigil-pigil. Sabi na, kapag hindi yan nagpuri ang mga tao, bato ang magpupuri. Amen. Bato ang lulundag. Bato ang sasayaw. Amen. Pasasayawin na yung mga bato. At sabi nga, maging sa langit, sa lupa, sa ilalim ng dagat, ay magpupuri. Amen. Kaya na, Lord, gawing magpupuri sa Kanya ang nasa langit, nasa lupa, nasa ilalim ng lupa. Amen. So sa pamagitan natin, mapupuno ng pagpupuri ang salibutan. Amen. Kasi Great Commission yan ng Lord. Matthew 28, 19-20. Alam na po natin yan. Amen. Amen mo ba? May mahalaga na ginagawa natin yung Great Commission na yan. Pangangalaga at pagganap sa mga tungkulin. Hindi dahil sa gusto ninyong maglingkod, kundi dahil sa gusto nating maglingkod sa Panginoon. Desire yan. Pagnanais yan sa puso natin. Amen po ba? Amen. Kasi gusto natin maglingkod sa Panginoon. Ang Lord ang naglalagay nito sa ating mga puso. Kapag hindi ka naglingkod sa Lord, ibig sabihin, walang inilagay si Lord sa puso mo. Amen po ba? Gusto mo ba na walang inilagay lang ang Lord sa puso mo? Anong kwenta ng buhay mo kapag walang inilagay ang Lord sa puso mo maglingkod sa Kanya? Para ka lang tao-tauhan? Gusto mo ang langit? Ayaw mo maglingkod sa Kanya? Alanahanin natin yung delikadong kalagayan ng mga Kristiyano. Matthew 7:21. Kilala nila ang Panginoon. Tinatawag nila si Kristo na Panginoon. Ngunit hindi sila pinatulutan sa langit na pumasok. Kasi hindi nila sinunod ang kalooban ng Diyos. Amen. Matthew 7:21. Maraming tatawag, Panginoon, Panginoon. Pero hindi sila pinatulutan pumasok sa langit. Bakit? Hindi nila sinunod ang kalooban ng Diyos. Ano ang kalooban ng Diyos? Ito yung mahalin mo siya. Paglingkuran mo siya, maging tapat ka sa Kanya. Mahalin mo siya buong puso, buong kaluluwa, buong lakas, buong pag-isip. At mahalin mo na yung kapwa mo. Yan ang kalooban ng Diyos. Sundin mo ang Kanyang utos. Amen. Maraming gustong pumasok sa langit. Ang problema, hindi nila sinunod ang kalooban ng Diyos. Amen. Gusto nilang gantimpala. Kung hindi sumunod sa kalooban ng Diyos, mga Kristiyano yun. Kasi alam nila ang pangalan ng Panginoon, di ba? Panginoon, Panginoon. Kilala na si Kristo. Amen. Tumatawag sila ng Panginoon, Panginoon. Ang problema sa kanila, hindi sila sumunod sa kalooban ng Ama na sa langit.
Kasi ang mga sumusunod lamang sa kalooban ng mga sakit, yun yung pahintulot na pumasok sa langit. Amin mo ba? Kaya, danger talaga yung mga Kristiyano sa loob mismo ng simbahan na hindi sumusunod sa kalooban ng Diyos. Anong silbi mo? Anong halaga mo? Ayaw mong sundin ang kalooban ng Diyos. Nandiyan ka nga, wala ka namang pagsunod. Para yun sa mga Kristiyano, ang mga mananampalataya na hindi sumusunod sa kalooban ng Diyos. Tinatawag mo siya Panginoon, 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 Panginoon. Hindi mo naman sinusunod yung kanyang kalooban. Basta ka lang papasukin sa langit, pampagulo ka doon. Pampagulo ka doon. Kasi hindi mo naman siya sinunod. Hindi mo siya minahal. Hindi ka naging tapat sa kanya. Hindi ka naglingkod sa kanya. Hindi mo sinunod yung kanyang mga utos. Yung kanyang mga salita, hindi mo sinunod. Kung ikaw kaya, amo, hindi sumusunod sa iyo ang tao. Hindi sinusunod yung gusto mo. Matutuwa ka ba? Pero kinikilala kang amo. Kung ikaw magulang. Ikaw magulang. Kinikilala mong anak siya. Hindi naman siya sumusunod sa iyo. Matutuwa ka ba? Siyempre may pagtatakwil din yun. Magsasawa ka rin. Buti kung hindi mo alam. Buti kung hindi mo siya kilala. Ay kilalang kilala siya eh. Tumatawag ka sila Panginoon, Panginoon eh. Yan ang danger talaga sa mga hindi sumusunod sa kalooban ng Ama sa Langit. Paalala yun. Amen. Kaya, mahalaga yung mga leader. Hindi kayo leader-leader. Talaga leader kayo. Saan man tayo pumunta, may kaluluwa ng tao. Hindi natin pwede sabihin, walang kaluluwa sa pinupuntahan natin. Amen. Saan man tayo tumingin, sa sentro, sa kanan, sa kaliwa, sa likod, may mga kaluluwa. Amen. Yan yung purpose kung bakit tayo pinapalakas. Amen. Kaya tayo magpalakas din. Kasi pinapalakas tayo. Pinaalalahanan tayo, magpaalala rin tayo. Amen. Dapat maintindihan natin yung papel ng pagiging leader. Amen. Dito sa John 14, verse 21, verse 23, sunod-sunod na verse. O, 1 John 14, 1:14, verse 21, verse 23, sunod-sunod na verse. Ang tumanggap sa mga utos ko, ang tumutupad sa mga ito. Kapag tinanggap mo yung utos, may great commission tayo. Ang tumanggap sa mga utos ko at tumutupad ng mga ito, ang siyang umiibig sa akin. Sabi diyan, ang tumanggap daw sa mga utos ng Panginoon at tumutupad sa mga ito, ang siyang umiibig sa akin. Yun lang yung umiibig sa Lord. Ang umiibig sa akin ay ibigin ng aking Ama. Yung umiibig sa Panginoon ay ibigin ng Amang sa langit. Ibibigin ko rin siya at ako'y lubusang magpapakilala sa Kanya. Amen? Ang umiibig sa akin ay ibigin ng aking Ama, ay ibigin ng aking Ama. At ibigin ko rin siya. At ako'y lubusang magpakilala sa Kanya. Tayo, kilala na ba natin ang lubusan si Lord? Tayo, iniibig ba natin si Lord? Mahal ba natin ang Panginoon? Tinanong siya ni Judas, hindi ang Iscariote. Kasi noon parang maraming Judas eh. Huwag kayong magpangalan ng Judas kasi si Judas magnanakaw ng salapi. Siya kasi yung tagahawak ng mga opering ng Panginoon. Malimit na itong ninanakawan. Wala bang Judas dito? Walang Judas, di ba? Si Judas, tagapagdala ng puyo, offering, tithes. Ang ginawa ni Judas, lagi siya nagkukupit. Kasi Judas siya eh. Hindi siya naging tapat sa Diyos. Wala namang Judas dito. Amen ba? Walang Judas dito. Yan ang sabi sa Biblia. Si Judas, laging nangungupit. Walang Judas dito. Ugali kasi ni Judas, nangungupit. Yung hindi para sa kanya, kinukupit niya. Kupitan siya. Amen. Mahilig siyang mangupit. Mahilig siyang mag-imbot.
Kasi alam niyo yung pag-imot, malaking kasalanan niya sa Diyos. Yung pangungupit, malaking kasalanan sa Diyos yan. Ano sabi ng Biblia? Maging tapat ka, maglingkod ka sa loob ng buong katapatan. Tinanong siya ni Judas, hindi ang Iscariote. Kasi Iscariote, yun ang Judas. Ito yung hindi ito Judas. Panginoon, bakit po sa amin lang kayo magpakilala at hindi sa lubusan sa sanlibutan? Bakit sa amin na kayo magpakilala? Hindi sa sanlibutan. Kasi ang sanlibutan, wala naman yung pag-ibig sa Lord. Yung mga taong makasalimutan, wala yung pag-ibig sa Diyos. At ang taong makasalimutan, hindi yan susunod sa Lord. Sumagot si Jesus, ang umiibig sa akin ay tupad ang aking mga salita. Ibigin siya ng aking Ama. At kami pupunta at mananahan sa Kanya. Kahit si Lord na sa langit, pupuntahan niya tayo. At mananahan siya sa atin. Amen ba? Amen. Yan ang sagot ng Lord. Ang umibig sa akin, tutupad ng aking mga salita. Yung mga nagmamahal talaga sa Lord, yun ang tutupad ng kanyang mga salita. Sabi ni Judas, Lord, ba't sa amin na kayo magpapakilala, hindi sa salimutan? Kasi ang taong makasalimutan, wala yung pag-ibig sa Diyos. Ang taong salimutan, hindi yan susunod sa Panginoon. Kaya ang sumusunod lang sa Lord, yung mga umibig sa Lord. Kayo, iniibig ba niyo ang Panginoon? Sundin natin yung mga utos ng Lord. Kung iniibig mo ang Panginoon, susundin mo ang kanyang mga utos. Kaya, kung wala kang pag-ibig sa Diyos, hindi mo siya susundin. Kung ikaw makasalimutan, hindi mo siya susundin. Alam ba, kung nabubuhay ka para sa Diyos, susundin mo ang kanyang kalooban. May mga taong nabubuhay sa salimutan. At ang salimutan may Diyos din. Ito si Satan. Nagbabasa kayo ng Bible, alam niyo yun, di ba? Ang salimutan may Diyos din. Kung ano iniisip mo, kung sa Diyos ka, susunod ka sa kalooban ng Diyos. Kung iniisip mo sa limutan, susundin mo sa limutan. Amen. Kung sa Diyos ka talaga, susundin mo ang kalooban ng Diyos. Kung makasalimutan ka, susundin mo rin yung salimutan. Kasi ito yung magpapasaya sa'yo. At alam natin, ang salimutan, lahat ang sumusunod sa sanlibutan ay kamatayan ng dulo. Kasi hindi mo sinunod ang Diyos. Ang salimutan ang sinunod mo. At ang salimutan, may Diyos din. Ito yung Diyos na kadiliman. Diyos, si Satanas. Siya ang Diyos ng salimutan. Amen. Sabi ng Biblia, huwag mong ibigin ang salimutan, yung mga bagay sa salimutan. Kasi umibig sa salimutan, hindi umibig sa Diyos. Amen. Kaya, mahalaga na ang umibig sa akin ay tutupad ng aking mga salita. Ibigin siya ng aking Ama at kami pupunta at mananahan sa Kanya. Pupuntahan tayo ng Lord at mananahan siya sa atin. Kaya mag-evaluate tayo. Kapag tinanggap mo ang utos ng Panginoon, tutuparin mo ang Kanyang mga salita. Sumutupad sa aking mga utos ang umibig sa akin. At ibigin siya ng aking Ama. At ibigin ko na siya at ako'y lubusang magpakilala sa Kanya. Yan ang sabi ng Panginoon. Alam ba ang salita ng Diyos na pakahalaga? Kaya kung hindi ka pa umiibig sa Diyos, sigurado hindi ka sumusunod sa utos ng Diyos. Dahil ang umiibig lang sa Panginoon, sumusunod sa Kanya mga utos. Amen. Amen. At doon lamang si Lord magpapakilala ng lubusan. Kaya dapat naintindihan natin na ang tumanggap sa Panginoon, tatanggap ng Kanyang mga salita. At sila lang ang ibigin ng Panginoon. Paano yung mga hindi sumusunod sa Lord? Hindi sila ibigin ng Panginoon. Wala pa rin sila sa kaligtasan. Sigurado yun. Wala pa silang buhay na walang hanggan. Eh, yung mga hindi nagpapatuloy, hindi rin tuloy ang bahay nila sa langit. Amen ba? Sabi naman, sa bahay ng Diyos, maraming inhandang tahanan. John 14. Tumigil ka, kaya hindi matutuloy ang bahay mo sa langit. Amen po ba? Hanggang katapusan ng buhay, ang ating paglingkod sa Diyos. Yung experience lang natin, pag hindi mo na kaya. Amen. Pag hanggat kaya mo, pwede kang maglingkod sa Panginoon. Amen.
Kaya nga, sinasamantala natin yung pagkataon, malakas pa tayo. Maglingkod tayo sa Panginoon. Kasi pag wala ka ng lakas, hindi mo na kaya maglingkod sa Diyos. Anong gagawin mong paglilingkod? Hindi mo na kaya. Amen ba? At saka yung kurunang hindi kukupas para sa mga naglilingkod. Hindi para sa mga hindi naglilingkod. Amen. Amen ba? Kaya, mahalaga yung corona na yun. Para yun sa mga tapat sa Diyos, mga naglilingkod sa Diyos. Huli ang pagsisisi. Sana naging tapat ako sa Diyos. Sana naglingkod ako sa Diyos para may corona rin ako. Sana nakinig ako sa aral ng pastor ko. Hindi sana ako nahulog sa impyerno. Kaya huli na yung pagsisisi na yun. O repent na yun. Huli na yun. Kaya tayo yung mamili ng ating buhay. Maglingkod sa Diyos o hindi maglingkod sa Diyos. Tayo mamili ng buhay natin. Buhay, kamatayan. Sumpa, pagpapala. Amen ba? Simple, pagpapala gusto natin. Buhay ang gusto natin. Ayaw natin mamatay. Kahit na buhay ka, naghihirap ka naman sa impyerno. Alam mo, ang impyerno mabigat. Walang labasan doon. Walang lusutan doon. At hindi ka na pwedeng magsisi. Kahit magsisi ka man, hindi natatanggapin ng Diyos yun. Amen. Kaya lagi natin ipinapangaral ng impyerno. Kasi ang impyerno walang lusutan, walang lagusan. Makukulong ka doon habang buhay. Papasukin ang uod, ang mata mo, ilong mo, tainga mo. Masaktan ka sa init at sa mga uod na yun. At kahit magsisi ka man, hindi na matatanggap ng Diyos yun. Kasi nga, binigyan ka na ng maraming pagkataon. Ilang taon ka nabuhay sa mundo? 50 years? 80 years? 90 years? Amen. Mahabang panahon ay binigay sa atin ng Panginoon. Tandaan natin, mahalaga na gumawa tayo habang may buhay tayo. Maglingkod tayo habang may buhay tayo. Amen. Huwag mong sayangin ang buhay mo. Huwag yung pasok-labas ka sa simbahan, wala kang ginawa. Wala kang paglilingkod na ginawa. Wala kang prayer na ginawa. Wala kang pagwiwin ng soul na ginawa. Amen. Kasi yun talaga yung linya natin. Yun talaga yung kalooban sa atin. Amen. Yung magpakain ng mga batang tupa, pangalagaan yung mga tupa, magpakain ng mga tupa, pangalagaan ang kawan. Pang-leader talaga yun. Amen. At yun ay para din sa lahat. Kasi ang Great Commission para naman sa lahat yan. Gawing alagad lahat ng tao sa lahat ng bansa. Amen. Lahat ng tao. Gawing alagad lahat. Yan ang utos ng Panginoon. Amen. Walang hindi pwede maging alagad. Gawing alagad lahat ng tao. Ibig sabihin, maglingkod ang lahat sa Panginoon. Amen? Purihin ang Panginoon. Lagyan tayo ng load ng compassion sa puso natin. Sa mga taong walang pastol, sa mga taong ligaw ng landas. Sa mga taong may sakit, sa mga taong ginapos ng demonyo. Yan yung compassion ang lagay ng load sa puso natin. Huwag kayong matakot doon sa mga posis. Kasi binigyan tayo ng load ng katapangan. Sabi nga sa Marcos 16, verse 15, verse 16, verse 17, verse 18, verse 19, verse 20. Ano sabi ng Lord? Humayo kayo sa buong mundo. Ipangaral ang magandang balita sa lahat ng tao. Ipangaral si Kristo. Ang sumampalat at magpabautismo maliligtas. Yung hindi, parusahan. Yung hindi sumampalatay, parusahan. Ang sumampalatay, bibigyan ng kapangyarihan, gumawa ng himala. Sa pangalan ko'y magpapalaya sila ng mga demonyo. Magsalita ng wika, di mano, dumampot ang as, inom ng lason, at gagaling ang may sakit na patungan ng kalang kamay. At pinatunayan ng Panginoon sa verse 20, ang mga salitang kailangan ipinanghal sa pamagitan ng mga himala. Amen. May mga himala ang mga sumampalataya. Sabi nga sa
Roma 15 verse 19. Sa tulong at himala at kabalaghan ng Espiritu ng Diyos, na ipangaral ko ang magandang balita mula sa Jerusalem hanggang sa Illyricum. Yung atin naman desire na makapangaral tayo sa Himpapawid, sa internet, sa YouTube, sa Facebook. Maabot natin yung kontinente ng Africa, kontinente ng Asia, mga bansa sa Asia, kontinente ng Europe, mga bansa sa Europe, kontinente ng North America, mga bansa sa North America, kontinente ng Oceania, mga bansa sa Oceania, kontinente ng South America, mga bansa sa South America. Dahil wala namang bagay na mayroon sa Diyos. Naaabot yan ang isip natin. Yung mga miracle, wala na imposible ngayon. May internet, may Himpapawid, may YouTube, may Facebook, may radio, may television. Di ba? At kung nanood, maging actual tayo, makapunta tayo doon. Wala namang bagay na mahirap sa Diyos. Basta naniwala tayo na ang Diyos ay mapaghimalang Diyos. Siya ay patuloy na kumikilos. Basta't may desire ka, may pagnanais ka sa kalooban Diyos, hindi imposible yun. Kaya lang ang Lord ay may time, may oras para sa kanyang kalooban. Amen. Amen po ba? Ang oras ng Diyos hindi mo kayang pigilin. Pag gusto na ng Panginoon, na time na talaga, gagawin niya yun. Amen. Yung prayer natin, tutugunin ng Panginoon. Mahalaga yung compassion. Mahalaga na may passion din tayo. Yung paging tapat sa Diyos, paging tapat sa kapwa. Mahalaga yung mga bagay na yan. Amen. Tandaan natin, nauna tayong maligtas para abutin natin yung ating pamilya. Inuna tayo ng Panginoon para maabot natin yung mga tao. Inuna tayo ng Panginoon kasi inaasahan tayo ng Panginoon. Maabot natin yung mga tao. Amen? Amen po ba? Mapalad tayo kasi inuna tayo ng Panginoon, inabot. Hindi pa tayo palutang-lutang sa gitna ng laot na walang direksyon. Mapalad tayo kasi inabot na tayo inuna tayo ng Panginoon. At yung pag-una sa atin ng Panginoon, ito yung susi para maabot din natin yung ating pamilya. Maabot natin yung mga tao. Hindi po ba? Napakagandang bagay na nauna tayo. Binuksan na Lord yung ating mata. Binuksan na Lord yung ating isip. Binuksan na Lord yung ating mga puso. Pakita sa atin yung kanyang kalooban. Amen ba? Paano kaya kung mahuli tayo? Naniwala tayo sa paniniwala natin. Gusto mong ibalik ka doon sa dati mo? Walang malay sa kaligtasan? Walang muwang sa kalooban ng Diyos? Sino ang gustong ibalik doon? Amen? Lumulod ka sa rebulto? Umaasa ka sa gawa mo? Sa mga walang kwintang ginawa mo? Amen? Gusto niyo bang ibalik kayo sa dati? Burahin ni Lord yung ngayon? Gawing blanco? Balik ka sa dati? Walang alam sa salita ng Diyos? Mangmang sa salita ng Diyos? Sinong gusto doon? No. Wala. Maganda na itong open tayo. Alam ba, din-decide ko na, sabi ko, Lord, patigilin mo na yung pangaral ng tao ka lang sa Kanya. Kasi wala silang tagapagligtas. Sayang yung pangaral na tao lang si Kristo. Kasi nga, wala silang tagapagligtas. Tao. Paano maging tagapagligtas ang tao? Amen? Hindi pwede maging tagapagligtas ang tao kasi marumi ang tao. Amen? Maliban sa Diyos na nagkatawang tao. Amen? Nagsakripisyo. Tumumbo sa ating kasalanan. Kaya sabi ko, maawa ka naman sa mga tao. Laganap na tao ka lang sa kanila. Walang tagapagligtas. Walang tumubos sa kasalanan ng tao. Nakapaghinayang, dumadami sila. Paano maging tagapagligtas ang tao? Walang taong pwede magtagapagligtas. Amin mo ba? Sayang ang napakadami na nila. Sayang ang ginagawa nila. Kasi tao lang si Kristo sa kanila.
Sayang, di ba? Walang tagapagligtas. Kasi tao lang. Ang Diyos lang ang tagapagligtas, di ba? Hindi pwede maging tagapagligtas sa tao. Kasi yung umpisa kay Noah, kay Abraham. Sa lahat ng mga banal, may ginawa bang tagapagligtas? Wala. Sa mga banal na tao, walang ginawang tagapagligtas kasi sila ay may pagkukulang din. Amen. May mga kasalanan pa rin na ginagawa. Walang pwedeng maging perpekto na maging tagapagligtas. Maliban sa perpekto na si Kristo. Diyos na nagkatawang tao. Para maabot tayo. Mahipo tayo. Amen. Kaya, sabi ko, Lord, napakasayang ng ginagawa nila. Wala silang tagapagtubos. May tagapagligtas sila, kaya lang hindi sigurado. Kasi hindi naman yung namatay para sa kasalanan ng tao. Mayroong namatay para sa kasalanan ng tao. Amen. Amen. Purihin ang Panginoon. So, tayo ngayon awit sa Panginoon. Huwag natin madaliin ang oras. Kailangan gumawa ang Diyos sa buhay natin. Tayo awit ngunit awit tayo muli sa Panginoon. Pwede ba kayo lumapit sa unahan? Alisin mo na yung mga upuan. Tayo maghawak-hawak ng kamay. Hingin natin yung kompasyon ng Panginoon. Hingin natin yung kalakasan ng Panginoon. Hingin natin yung kapangyarihan ng Diyos. Makipag-isa tayo sa damdamin at isipan. Mahalaga ito. Makipag-isa tayo sa damdamin at isipan. Magkaisa tayo, magkasama tayo, magkatuwang tayo. Gawin natin itong compassion. Mahalaga yung nagkakaisa, magkasama, magkatuwang. Mahalaga na isa yung ating damdamin, isang isipan natin. Yung damdamin na yun, damdamin ng Lord yun. Yung isipan na yun, isipan ng Panginoon yun. Mahalaga ang buhay ng bawat isa. Yes, hallelujah. Lord, bigyan mo kami ng compassion. Ilagay mo sa aming puso ang compassion mo. Sa mga taong walang direksyon, sa mga taong walang pastol, sa mga may sakit, sa mga ginapos ng demonyo, Lord, ilagay mo sa puso namin ng compassion. Maraming tao sa palibot namin, Panginoon. Buksan mo yung aming mata, buksan mo yung isip, buksan mo yung puso namin. Hingin natin, Lord, magkaisa tayo sa damdamin at isipan. Pag-isayin natin yung ating damdamin. Pag-isayin natin yung ating kaisipan. Manalangin tayo sa ating Panginoon. Bigyan tayo ng Lord ng katapangan. Punuin tayo ng Diyos ng Kanyang Espiritu. I-desire natin. Kasi pag wala kang desire, sayang pag wala kang desire. Pag wala kang pagnanais, sayang. Buksan natin ang ating mata, buksan natin ang ating puso para sa anointing ng Lord. Kasi may mga tao na hindi marunong tumanggap ng anointing ng Lord. Hinihingi yan. Hingin natin sa Lord na magkaisa ang ating damdamin at isipan. Hingin natin na palakasin tayo ng Panginoon. Lagyan tayo ng Kanyang compassion. Desire natin. Dahil sayang ang buhay. Lumalakad ang pan. Ang bilis lang ng araw. Kailan lang nag-Lunes. Ngayon, Merkulis na naman. Pagkalipas ng ilang mga araw, Linggo na naman. Ang bilis ng araw. Ang bilis mamatay ang tao. Ang iksi lang ng buhay ng tao. Isa lang ang buhay ng tao. Yes! Hallelujah! Kanina nalala ko yung mga backslider. Yung mga taong walang pagpahalaga sa salita ng Diyos. Mga taong nawiwili sa sanlibutan. Mga taong ang focus nila sa sanlibutan.
Pag ang focus mo sa limutan, kamatayan ang dulo niyan. Yes, hallelujah. Kamatayan ang dulo ng tao. Ang iniisip lang kundi sa limutan. Ang sinusunod lang ay sa limutan. Ang Diyos ang sa limutan ay si Satanas. Ngunit ang ating Diyos ay buhay. Ang ating Diyos ay buhay. Ang isip ng Panginoon ay isip natin. Yung damdamin na damdamin natin. Ito ang dahilan ng revelasyon na magkaisa, magkasama, magkatuwang. Dahil galing din naman yan sa Panginoon. Mukha mo ang siyang ibig. I-desire natin na palakasin tayo ng Panginoon. Lagyan tayo ng Lord na kanyang compassion. Sa yakap mo'y umaasa. Lord, sakapan mo ng anointing mo yung aming prayer, yung aming worship. Sakapan mo ng power mo. Bisa ang salitang ipinapangarap ko. Sakapan mo ng anointing mo yung prayer ko. Tunay kang kamangha-mangha. Yes! Hallelujah! Pwede po ba Panginoon palakasin mo kami? Pwede po ba Panginoon pag-isahin mo yung aming damdamin at isipan? Pwede mo bang gawin na kami punuin mo ng iyong kapangyarihan, Panginoon? San ka man tutungo, ang buhay ko Punuin mo kami ng Espiritu mo. ikaw lamang. Ito yung aming desire. At habang buhay pagliling, Buksan natin ang ating isipan. Buksan natin ang ating mga puso para sa Diyos, bawat sa Panginoon. I-desire natin yung kanyang Espiritu. I-desire natin ang kanyang kapangyarihan. tanging sandigan ko, Lord, wala kang nalagpasan sa amin. pusong tapat sa kilikha. Turuan natin ang ating mga isip at puso na magbukas para sa Panginoon. Sa power ng Lord. I-desire natin ang Espiritu ng Diyos. Naisin natin ang Espiritu ng Diyos. Punuin mo ng fire ang kamay ko. Punuin mo ng anointing mo yung kamay ko, Lord. Lahat ng hawakan ko, lahat ng ipuin, lahat ng batong maranasan, Lord, ang power mo. Kung may pagkukulang kami, patawarin mo kami. Kung may karumihan kami sa aming mata, patawarin mo kami. Kung may karumihan ng aming isip, patawarin mo kami. Kung may karumihan ng aming puso, patawarin mo kami. Kung marumi ang aming kamay, patawarin mo kami. Kung marumi ang aming bibig, dila, patawarin mo kami. Hugasan mo kami ng malamang dugo, Panginoon. Patuloy mo kami punuin ang Espiritu mo. Diyos ng langit at lupa, sa yakap mo'y umaasa. Yes, Lord, purihin ka, Lord. Pag-ibig Palakasin mo ako, ibaba mo sa akin ang Espiritu mo. Punuin mo ako ng Espiritu. Mag-flow ang kapangyarihan mo sa buhay ko. Tunay kang kamangha-mangha. Kikilos, Lord, ang kapangyarihan mo sa aming kalagitnaan. O aking Jesus, pag-ibig ng buhay ko, Hallelujah. sasama Sabi mo sa mga awit, chapter 9, verse 10. Saan ka man Nanalig sa Yahweh ang kumikilala sa iyong pangalan. Dahil wala pang dumulog sa iyo na iyong tinanggihan. Marcos 11:24. Ano man hilingin namin sa palangin, kung maniwala kami, ito'y matatanggap at matanggap mo. Hinihingi ko ang Espiritu mo. Hinihingi ko ang compassion mo. Hinihingi ko na palakasin mo kami, Panginoon. sa bawat Yes! Hallelujah! Yes! Hallelujah! Hallelujah! Ibaba mo sa amin ang power mo. Pagpalain mo yung panalangin ko. Pagpalain mo yung panalangin namin. Pagpalain mo yung pagpupuri namin. Yes, hallelujah.
Mag-repent tayo. kapil, o aking Jesus, Mag-repent tayo. pag-ibig ng buhay Hingin natin ang kompasyon ng ko. Panginoon. Hingin natin ang pagmamahal ng Diyos. Pag-ibig sa Diyos. San ka man Hingin natin na mamahalin natin ang Panginoon. Hingin natin ang kompasyon ng Panginoon. Hingin natin ang kalakasan ng Panginoon. Tanging ikaw lamang. At habang buhay paglilingkuran sa bawat araw. Yes! Hallelujah! Haharapin ko. Hindi ko ang power ng Lord. Hindi ko ang kompasyon. Hindi ko ang kalakasan ng Panginoon. Hindi ko ang Espiritu ng Diyos. Pusong tapat sa aking likhain. Yes! Hallelujah! Krus mo ang tanging iyayakapin. O aking Jesus, pag-ibig ng buhay ko. Yes! Hallelujah! Sasama sa iyo. Sigurado yung nakadugtong ang kamay yung sa likod. Power! 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 Fire! 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 At habang buhay Fire! Fire! paglilingkuran Fire! 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 sa bawat araw na haharapin ko. Fire! 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 Pagmamahal mo. Fire! Fire! Tanging Fire, fire, fire. sandigan ko. Pusong Fire! Fire! tapat sa Fire! 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 hain. Krus mo ang tanging iyayakapin. O aking Jesus, Fire! 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 Sa iyo, san ka man tutungo, ang buhay ko'y Fire! 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 lamang. Passion! Passion! At habang Pag-ibig sa kaluluwa. buhay paglilingkuran Fire! Fire! sa bawat araw na Fire! 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 pagmamahal mo, tanging sandigan Fire! Fire! ko. Fire! 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 Pusong Fire! tapat sa Passion! 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 Pag-ibig sa kaluluwa! Pag-ibig sa kaluluwa! krus mo ang tanging iyayakapin. Compassion! O Compassion! aking Jesus, Ipagalob mo ng compassion sa puso namin. I-receive natin yung compassion na Panginoon. sasama sa iyo. Pagmamahal sa kaluluwa. San ka Compassion! man Fire! 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 ang buhay ko Fire. tanging ikaw lamang. Receive fire! At habang buhay Receive compassion, pag-ibig sa Panginoon. sa bawat Hallelujah! araw Hallelujah! na Hallelujah! haharapin ko. Hallelujah! Pagmamahal Receive fire! mo, Apoy ng Panginoon! tanging sandigan ko. Apoy ng Panginoon! Puso Apoy ng Panginoon! Receive fire! sa kilig. Kalakasan! Compassion! Compassion! Krus mo ang Receive compassion! iyayakap. Receive compassion! 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 Huwag kayong matakot. Natanggapin ang compassion. Dahil ito pinakadakilang bagay na bigay sa atin ng Panginoon. Yung pangalaga sa kawan. Yes! Touch, Lord! Touch, Lord! Touch, Lord! Touch, Lord! Touch! In Jesus' name. At habang Pagkilos mo sa puso namin. paglilingkuran Hallelujah! 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 bawat Fire! 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 nahaharapin ko. Hallelujah!
Hallelujah. mamahal Hallelujah. mo, Hallelujah. Hallelujah. aking sandigan. Hallelujah.